Ang mga scams o panggagancho ay walang pinipiling panahon, edad at level ng sahod, kaya lahat ay maaaring maging biktima nito. Kaya importanteng matuto ang lahat tungkol sa pagkilala at pag-iwas sa mga ito. Ang mga nanggagancho ay mandaraya, kaya kung hindi ka marunong mangkilatis ay sigurado mabibiktima ka nito. Kaya naman sa video na ito ay ibabahagi ko sa inyo ang 7 dapat tandaan bago mag-invest para makaiwas sa scam. Siguraduhin panoorin hanggang dulo dahil yon ang pinaka-importanting tip sa lahat. Tip number 1, kilatisin maigi ang deal. May kumakalat na photo ngayon sa social media tungkol sa isang message ng isang kilalang personalidad na nag-o-offer ng investment online. Gamitin natin ito bilang guideline na mga dapat mong gawin para di ka ma-scam. Una, don't believe in high interest and guaranteed returns. Makikita sa photo na may sinabi itong may matatanggap kang 50,000 per month na kung saan ay ginagaranti nito ang returns. Tandaan na walang guarantee pagdating sa investment. Ang investment ay laging may kasamang risk. In fact, meron tayong tinatawag na risk-return trade-off. Ito ay isang principle na nagsasabi na kapag mataas ang risk, mataas din ang potential reward. Kapag mababa naman ang risk, mababa din ang potential reward. Kaya kapag mataas ang interest at guaranteed pa ang return, magduda ka na. Makikita din sa photo na may sinabi itong 50,000 per month times 11 equals 550,000 pesos at sa ika-12 month, 1,050,000 ang ibabalik sa iyo. So total of 1.6 million. Ibig sabihin, kumita ka ng 600,000 sa investment mong 1 million pesos. So ginagaranti dito ang mataas na return sa loob ng isang taon. Ayon nga sa kasabihan, if it's too good to be true, it's probably not true. Huwag maniwala sa mga get-rich-quick scheme. Tandaan palagi that investment takes time to grow. Pangalawa, don't believe in low-risk promises. Alam ng mga scammers na gusto mong mag-invest sa mga high-return, low-risk investment. Tandaan mo na walang ganun. Dahil tulad nga ng sinabi natin kanina, the higher the return, the higher the risk. Huwag agad magpapabulag sa mga false promises. Pangatlo, don't believe if there's no clear business model. Makikita sa photo na may sinabing hindi need mag-networking, walang product need ibenta, so ibig sabihin hindi malinaw kung paano kikita ang investment mo. Dapat alam mo ang pinapasok mo. Huwag kang mag-i-invest sa isang bagay na hindi mo naiintindihan o wala kang kaalam-alam. Gaano man kalaki ang ipinangako sa iyo na kikitain mo. Do your own research muna. Huwag kang tamad. Kadalasan sa mga nai-scam ay yung mga taong ayaw mag-effort para aralin kung ano ang pinapasok nila. Ang gusto nila ay kikita na lang sa madaling paraan. Pang-apat, don't trust legal documents and personal guarantees quickly. Makikita sa photo na may sinabi itong notarized contract po ito at ako po mismo kasama nyo sa office. Huwag agad maniwala kahit may legal documents at kahit naka-notary pa. Kasi minsan, kahit legit ang company, pero kung ang intensyon naman ng tao under that company ay hindi maganda, wala din. Kaya huwag agad maniwala sa sinasabi ng taong nag-offer sa'yo. Dahil ang mga scammers ay trained gumamit ng mga highly persuasive techniques para lang makakuha sila ng pera sa'yo. Kaya dapat aware ka. Marami ka din dapat i-consider bukod sa mga legal documents bago ka mag-invest. At tatalakayin natin yan sa susunod na tip. Tip number 2, mag-cross-check. Don't invest without checking the background. Ang mga dapat mong i-background check ay ang mga sumusunod. Una, company. Siguraduhin ito ay nakaregister sa SEC o Security and Exchange Commission. At di lang nagtatapos dyan. Kung nagbebenta sila ng investment, kailangan ay meron silang license to sell for investment. Kung wala sila nito ay wala silang karapatan para mag-solicit ng pera para sa investment. Pangalawa, company owner. Sino ba yung owner? Meron ba siyang magandang background o palipat-lipat lang ng company? Kung palipat-lipat lang ng company, malaki ang chance na fly-by-night yan o yung mga nagtayo lang ng business sa maikling panahon at biglang nawawala dahil ang gusto lang nila ay ang mabilis na kita. Pangatlo, the person who is offering you the investment. Minsan, lehitimo naman ang company at ang owner ay may magandang background.
dapat ay sigurado ka din na ang taong kausap mo ay affiliated sa company. Meron kasing iba ginagamit lang ang pangalan ng company para makalikom ng pera, pero di naman pala talaga siya affiliated. So make sure na kilalanin mo din ang taong kausap mo. Tip number 3, huwag magpadala sa emosyon. Merong kasabihan, when greed sets in, logic goes out. Madami ang nabibiktima nito dahil lahat nga naman ng mga Pinoy ay gustong yumaman. Yung tipong wala kang gagawin pero kikita ka ng malaki. Kaya madami ang nadadali ng pyramid scams. Ang strategy nila ay nangangako sila ng high returns at paparanas muna sa iyo ang kita sa una para mas maengganyo ka pang magdagdag ng investment. At kapag nagdagdag ka na, ay bigla na lang silang maglalaho. Halimbawa, pinangakuan ka ng 20% interest per month. In 5 months, balik na ang pera mo. So let's say nag-invest ka ng 100,000. Sa first month, kumita ka ng 20,000. Sa second month, another 20,000. At dahil na-experience mo ng kumita, dyan napapasok ang greed. Kaya naengganyo ka na magdagdag ng investment at sakto naman na pagdagdag mo ay na-scam ka na. Di mo na makontak yung tao, tinakbuhan ka na pala. Kaya mag-ingat sa mga pyramid schemes. Tip number 4, huwag magpadala sa pressure. Yan ang mga taong nagsasabi ng, limited lang tong investment opportunity na to. Hindi namin to ino-offer sa lahat. Huwag na huwag kang magpapadala sa mga offers na pinipressure kang mag-invest agad-agad. Legitimate investment opportunities will not pressure you to do something that you do not like. Huwag ka din magpadala sa pressure na porket ka mag-anak o kaibigan mo ang nag-offer ay mag-i-invest ka na. Kasi paano kung sila ay biktima lang din at wala din silang alam na scam pala ang investment na pinasok nila. So never invest based on relationship. Di porket ka mag-anak mo ay mag-i-invest ka na agad. Mag-research ka pa rin. Tip number 5, huwag mag-sign o magbayad ng walang tamang dokumentasyon. Kailangan ay meron ka laging proof dahil yan ang magiging katibayan mo na meron ka talagang nilabas na pera. Madami kasi ang naloloko dito, hindi lang sa investment kundi pati na din sa utang. At dahil walang proper documentation ay wala silang maipakitang pruweba kapag nagkagantsyuhan na. Kaya huwag kayong pipirma ng walang dokumentasyon at make sure na bago kayo pumirma o magbayad ay pinag-aralan nyo munang mabuti. Tip number 6, hingin ang opinyon ng mga experts. Huwag kang mahiyang magtanong. Makipag-usap sa mga third-party consultant tulad ng financial advisor, lawyer, accountant, etc. Anyone na pwede mong pagkatiwalaan na may sapat na kaalaman tungkol sa investment. Mas okay din kung ang taong hihingan mo ng advice ay hindi involved sa natitipuhan mong investment para walang bias. Maging open-minded sa mga suggestions at opinion ng iba. Hindi yung nagtanong ka nga sa iba pero buo na pala ang desisyon mo at naghahanap ka na lang ng validation galing sa iba. Tip number 7, huwag magtiwala agad sa mga reviews at comments. Hindi porket may nagbigay na magandang review o testimonial ay okay na, mapa-online man o offline. Huwag agad maniwala sa mga fake news. Pwede kasing binayaran lang ang mga tao na yon para magpatotoo o isa lang din sila sa mga pinatikim ng kita sa una pero eventually ay magiging biktima din ng scam. Kaya maging maingat sa mga naririnig at nakikita mo online or offline dahil hindi lahat ito ay totoo. At dahil umabot ka sa dulo ng video na ito, meron akong bonus tip para sa iyo. Invest only the money you can afford to lose. Legitimate or not, ang pag-i-invest ay merong risk. Ibig sabihin ay pwedeng matalo ang investment mo dahil hindi nga ito guaranteed. Pero, if you invest only the money you can afford to lose, matalo man ang investment mo, ang importante ay hindi maaapektuhan ang lifestyle ng iyong family at mental health mo. Marami kasi akong kilala na ibinenta ang kabuhayan nila para lang makapag-invest. Ginamit ang panggastos nila sa bahay para makapag-invest. Yung iba ay nangutang para makapag-invest. Only to find out magiging biktima lang pala sila ng scam. Kaya i-invest mo lang ang pera na kahit mawala sa'yo ay okay lang. Yung tipong makakatulog ka pa din sa gabi kahit na alam mong na-scam ka. Alam natin kung gaano kahirap ang mawalan ng perang pinaghirapan mo. So make sure na bago ka mag-invest ay gawin mo muna ang mga guidelines na ibinahagi ko sa iyo para di ka ma-scam. Sa summary, ito ang 7 dapat tandaan bago mag-invest para makaiwas sa scam.
Number 1, kilatisin maigi ang deal. Number 2, mag-cross-check. Number 3, huwag magpadala sa emosyon. Number 4, huwag magpadala sa pressure. Number 5, huwag mag-sign o magbayad na walang tamang dokumentasyon. Number 6, hingin ang opinyon ng mga experts. Number 7, huwag magtiwala agad sa mga reviews at comments. At ang bonus tip, invest only the money you can afford to lose. Ikaw, na biktima ka na ba ng scam? Ano ang mga lesson na natutunan mo galing sa iyong sariling experience? I-comment sa baba ang iyong kasagutan. Kung nagustuhan mo ang ating lesson sa araw na ito, huwag mong kalimutang mag-follow at mag-subscribe sa aming social media accounts sa YouTube, Facebook, TikTok, IG at Twitter. Pakishare na rin ang ating video sa mga taong gusto ding matuto. Maraming salamat sa panonood at laging tandaan na ikaw ay magtatagumpay.